Anak, titigil ka na muna sa pag-aaral. Sobrang dami na nang nangyayari sa atin. Nananakawan tayo. Naskam tayo. Hindi ko na kaya buhayin pa kayo. Nanginginig na sabi ni Mama habang tuloy-tuloy ang luha sa kanyang mga mata. Agad ko siyang niyakap. Ramdam ko ang bigat ng katawan niya. Parang bawat hikbi niya ay dagok na rin sa akin. Pagkatapos kasing mag-invest si Mama sa isang negosyo na akala niya ay sagot sa aming kahirapan, bigla na lang nawala ang may-ari. Tinangay ang lahat ng pinaghirapan naming pera. Gumuho ang mundo ni Mama at kami bilang mga anak niya kasabay na nadamay. Graduating na ako sa kursong criminology. Matagal ko itong pinangarap matapos at ayaw kong huminto dahil lang sa ganitong sitwasyon. Ako nga pala si Jubel, isang criminology student. Madalas sabihin ng mga tao na matino akong tao. Hindi ako palikero. Hindi ako sabik sa bisyo. Siguro dahil nakita ko kay Papa. Iniwan niya si Mama at kami para sa ibang pamilya. Ayaw kong iparanas iyon kahit sino. Hinawakan ko ang kamay ni Mama at tinignan siya. Ma, huwag kang mag-alala. Tutulong ako sa gastusin. Pangako ko, hindi ako magiging pabigat sa'yo. Ako na rin ang bahala sa pag-aaral ko. Ang target ko kasi makagraduate na. Kaya pagsasabayin ko na lang, Ma. Huwag ka nang umiyak, Ma. Nakikita kayo ng mga kapatid ko. Baka kung ano pa ang isipan nila, Ma. Salamat, anak. Buti na lang may responsable akong anak. At buti na lang hindi mo naman ang ugali ng papa mo. Nagpapakamagulang sa ibang pamilya. Pero tayo, iniwan lang. Naku, Ma, huwag ka nang ma-stress dyan. Basta nandito ako. Ako na ang magsisilbing ama sa pamilyang ito, Mama. Huwag kang mag-alala. Ngumiti si Mama kahit bakas ang pagod at panghihina sa kanyang muka. Alam kong mahirap ang tatahakin kong daan. Alam kong hindi magiging madali ang pagsabayin ng pag-aaral at pagtatrabaho. Pero wala akong ibang choice. Kinabukasan, nagtanong-tanong ako sa mga kaibigan ko kung may mairerekomenda silang trabaho. Pre, may maipapasok ka ba sa akin? Kahit sa bar. Kahit maging waiter lang ako. Kaya ko naman, gabi lang iyon. Marami pa akong oras kasi nabanggit mo dati na may pinsan kang may-ari ng bar. Pre, kaso full time ang kailangan ng pinsan ko eh. Eh di magpo-full time ako sa gabi. Kaya ko naman. Kahit anong diskarte, basta may kikitain. Bigla siyang ngumisi. Alam mo pre, may ibang offer yung pinsan ko. Siguradong yayaman ka rito. Yung sahod mo na pang isang linggo, baka isang araw mo lang kitain. Napatigil ako at tinaasan siya ng kilay. Anong trabaho yan? Medyo nag-aatubili siya bago sumagot. Pre, alisin mo na yung hiya mo. Gwapo ka, matipuno. Bagay na bagay ka rito. Callboy, safe naman, may proteksyon. Hindi mo kailangan maghabol ng pera dahil sila mismo ang lalapit sa'yo. Paano kung may matsyempohan ka pang mayaman? Alam mo ba yung pinsan kong sumali dyan, pre? Big time na ngayon, nakahanap ng 4MS. 4MS? Ano yun, pre? Tanong ko sa kanya, pero siya, napatawa siya ng bahagya. Matandang mayaman, madaling mamatay. Napabuntong hininga ko. Lalong sumikip ang dibdib ko. Kung hindi lang kami naghihirap, kung hindi lang nagpakababae si Papa, hindi sana ako ganitong namumroblema ngayon. Pero, callboy, baka naman puro bading ang kliyente niyan. At paano kung magkasakit ako? Ayoko niyan. Gusto ko ng matinong trabaho. Gusto ko makilala bilang taong marangal. Hindi binili ng pera. Pre, ikaw bahala. Pero isipin mo, ilang oras lang yayaman ka na. Wala nang iyakan sa bahay niyo. Hindi mo ba gustong makita si mama mong nakangiti ulit? Umuwi na muna ako sa bahay.
Gusto kong sabihin kay mama ang tungkol sa alok ng kaibigan ko. Kaso, sigurado akong hindi siya. Kilala ko si mama. Hindi siya papayag na mapunta ako sa ganitong klase ng trabaho. Kaya inilihim ko na lang muna. Kahit sa pagtulog, iniisip ko yon. Para bang binabangungot ako ng sarili kong desisyon. Wala naman sigurong masama kung susubok ako. Ganun naman talaga ang buhay. Kailangan ng sakripisyo. Basta ako, ang pag-aaral ko pa rin ang uunahin. Papasok ako dito pero magpupokus pa rin ako sa pag-aaral. Pangarap ko kasing makapasok sa PNP. Kung gagawin ko ito at may makakaalam, baka masira ang reputasyon ko. Pero sabi naman ng kaibigan ko, sekreto lang daw. Titiisin ko na lang kasi 1 taon na lang naman ang bubunuin ko. Pagkagising ko, ramdam kong desidido na ako. Matapos kong pumasok sa eskwela, dumiretso na agad ako sa kaibigan ko. Pre, napag-isip-isip ko na. Kailangan ko pala yung trabaho na inalok mo. Alam mo naman, short talaga sa budget eh. Sabi ko habang hinihigpitan ang hawak ko sa bag. Ngumiti siya, parang sabik na sabik. Sakto pre, nakwento na kita sa pinsan kong bakla. Sabi niya gusto ko raw niyo makita. Kinabahan ako. Pero dahil pinsan naman siya ng kaibigan ko, nagkaroon ako ng tiwala. Nagpunta kami sa isang madilim na iskinita. Tila tagong lugar iyon, malayo sa mata ng mga tao. Ang pinsan pala niya ang nagmamay-ari ng mga pinaparentahang kwarto. At sa pinakadulo, may isang maliit na bahay na nakahiwalay. Isang bahay aliwan. 6:00 na ng gabi nang makarating kami. Kasama namin ang pinsan ng kaibigan ko na itatago ko na lang sa pangalang Ate Wendy. Mabait naman siya. Sobrang daldal. Parang kilala na agad ako kahit ngayon lang kami nagkita. Michael, hindi ba? Tama nga ang sabi ng pinsan ko. Ang ganda ng katawan mo. Tignan mo yung braso mo. Sobrang lapad. Sigurado ako, dudumugin ka rito. Ipapakita ko sa iyo ang loob ng bar. Alam mo ba, noong sinumulan ko ito, ang daming pumupunta. At ngayong may bago akong muka, ikaw na ang magiging dahilan para mas dumami pa. Namula ako. Hindi ko alam kung dahil sa hiya o kaba. Pumasok kami sa isang maliit na silid na ang tanging takip ay kurtina lang. Sinalubong agad ako ng matitingkad na ilaw na palipat-lipat ng kulay at malakas na tugtugin na halos sabay sa tibok ng puso ko. Michael, dito. Kailangan mong ibahin ang pangalan mo para na rin sa privacy mo. Maganda ang pangalang Eric, alias Eric. Tumango na lang ako. Sumusunod lang. Kahit naririndi na ako sa lakas ng patugtog. Ano ho bang gagawin ko rito? Tanong ko. Medyo nanginginig ang boses. Napangisi siya. Sabay abot ng isang makintab na ginto na underwear na sobrang makulay. O ito, isuot mo. Ang gagawin mo lang, papasayahin ng mga bisita. Mayayaman ang mga yun. Tatapunan ka ng pera. Marunong ka naman sigurong sumayaw, di ba? Medyo matigas po ang katawan ko eh. Nahihiya akong sagot. Walang problema. Basta igiling mo lang. Ang mahalaga, maganda ang katawan mo. Patok na yun. Nginitian niya ako at napilitan din akong ngumiti pabalik. Kahit nanginginig ang loob ko. 2 lang ang pinasuot sa akin. Isang underwear at isang maskara na tanging mata lang ang natatakpan. Ito ang naging trabaho ko. Sumasayaw ako ng sumasayaw sa ibabaw ng stage. Kahit ramdam kong matigas ang katawan ko. Pinilit kong igalaw ang balakang. Pinilit kong ngumiti. Kahit ang totoo ay halos namumula na ako sa hiya. Pero laking gulat ko nang makita kong halos lahat ng tao sa ibaba ay tumitili at pumapalakpak. Karamihan sa kanila ay matatanda na. Pero halata ang yaman sa kanilang pananamit. Mga mamahaling relo, kumikislap na alahas
at pabango na umaalingasaw hanggang sa entablado. Marami rin sa kanila ay mga bakla. Pero aaminin ko, nagmukha silang mga babae sa ganda ng ayos at pananamit. Habang kumikislap ang mga ilaw na pula, asul at dilaw, nagsimulang maghulog ng pera ang mga manunood. Parang umuulan ng libu-libong piso ang bumabagsak sa sahig ng stage. Napalunok ako. Puro 1,000 ang nagkalat. Hindi ko napigilang mapangiti. Sa isip ko, ang dami kong pwedeng mabayaran. Tuition, baon ng mga kapatid ko, pagkain sa bahay. Para bang sa isang iglap ay may pag-asa na ulit. Pagkatapos kong mag-entertain, bumaba ako ng stage. Agad kong pinulot ang mga nagkalat na pera. Isa-isa kong tinitiklop at iniipon sa kamay ko. Sobrang dami. Parang nakakahilo. Ang buong akala ko, iyon na ang sahod ko. Pero habang nakayuko ako, ramdam kong may mga matang nakatingin sa akin. Nang lingunin ko, si Ate Wendy pala. Malamig ang tingin niya. Parang may hindi nagustuhan. Eric, bakit mo binubulsa ang pera? Hindi ka ba nasabihan? Pagkatapos mong pulutin ang mga yan, diretso ito sa akin, hindi sa bulsa mo. Malamig ang boses niya, halos malunod sa ingay ng tugtugin. Natigilan ako, nanlamig ang palad ko. Halos manginig ang kamay kong may hawak pang pera. Pasensya na po Ate Wendy, hindi ko po alam. Akala ko para sa akin lahat ng ito. Umiling siya, saka ngumisi ng bahagya. Hindi ngiting masaya, kundi ngiting may diin. Tigilan mo ako Eric, hindi ito ang komisyon mo. Magkakaroon ka lang ng parte kapag may nag-book sa'yo, kapag may pumili sa'yo. Para bang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang lahat ng saya at pag-asa ko biglang naglaho. Sakto namang biglang pumasok ang isang waiter. Dala ang tray ng mamahaling alak. Maingat siyang lumapit kay Ate Wendy at bahagyang yumuko para bumulong. Hindi ko man narinig lahat dahil sa malakas na tugtog. Pero malinaw sa akin ang huling mga salitang lumabas sa bibig niya. Ate Wendy, may nagtatanong tungkol sa bagong dancer. Napatingin ako kay Ate Wendy. Napangiti siya. Pero hindi ngiting nakakapagpaluwag ng loob. Bagkus, parang mas lalo akong kinabahan. Unang salta mo pa lang, may nagkakagusto na agad sa'yo. May bahid ng panunukso ang tono habang itinuturo niya ang isang matandang nakasuot ng kulay berde na nakaupo sa VIP table. Kita ko ang mamahaling relo at makintab na singsing sa daliri nito. Tinatanong niya kung magkano raw ang isang gabi mo. Parang nanlamig ang buong katawan ko. Napatingin ako kay Ate Wendy na parang hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Ha? Akala ko sasayaw lang po ako. Wala pong ganun sa pinag-usapan natin Ate Wendy. Nanginginig ang boses ko. Sumabat agad si Ate Wendy. Halatang nawala ng pasensya. Ano ka ba Eric? Huwag ka nang mag-inarte. Grasya na ang lumalapit sa'yo. Tatanggihan mo pa ba? Alam kong kailangan mo ng pera kaya huwag ka nang humindi. Pero po, may nobya na po ako. Paano po kapag... Pinutol niya ako. Hay nako Eric, ang tanda-tanda mo na. Nagpapaka-inosente ka pa. Siyempre, paliligayahin mo yung babae. Matanda na nga siguro. Baka byuda pa, kaya naghahanap ng panandaliang aliw. Pagbigyan mo na, babae pa rin naman yon. At higit sa lahat, may kapalit na pera. Parang sumikip ang dibdib ko. Hindi ko alam kung awa ba ang nararamdaman ko sa sarili ko o takot sa mangyayari. Hinawakan ako ni Ate Wendy sa braso at kinurot pa. Ano ka ba Eric? Pinaghihintay mo pa yung matanda. Buti nga at may itsura ka. Marami pang magkakagusto sa'yo dito. Dagdag pa yan sa income mo. Pero po, mahina akong sagot. Halos pakiusap na
Umiling siya at mas lalong lumapit sa akin. Wala nang pero-pero. Pumayag ka na. Sigurado ako pagkatapos nito baka may mag-book ulit sa'yo. Ramdam ko ang bigat ng pagkakahawak niya. Parang wala akong kawala. Pinilit ako ni Ate Wendy kahit nagdadalawang isip pa ako. At doon ko naunawaan, sa ganitong linya ng trabaho, walang salitang hindi. Laging oo ang isasagot, kahit labag sa loob. Dinala ako sa isa sa mga kwarto na pagmamay-ari ni Ate Wendy. Ang aliw sa loob ay madilim-dilim, may amoy alak at mamahaling pabango. Habang papasok ako, parang gusto kong umatras. Ang tanging naiisip ko lang ay kung ano ang magiging reaksyon ng nobya ko kapag nalaman niya ang ginagawa ko. Kapit sa patalim talaga. At nangyari ang ayaw kong mangyari. Pinilit kong ngumiti. Pinilit kong magpanggap na okay lang. Pero ang totoo, bawat minuto ay parang pakiramdam ko na nawala ang pagkatao ko. Pagkatapos, nakita kong tuwang-tuwa ang babae. Naging malambing pa ang tono niya ng magsalita. Totoy, nag-enjoy ako ngayong gabi. Sa susunod ulit ha. Napalunok ako. Gusto kong magsabi ng hindi na, pero wala akong lakas ng loob. Ito 10,000. Kapag mas marami pa tayong nagawa, dodoblihin ko pa. Ang bata-bata mo pa. Kinuha ko iyon, pero nakayuko ako. Salamat po. Paglabas ko pa lang ng kwarto, nandun na agad si Ate Wendy na parang nag-aabang. Nakapamewang siya. Malamig ang tingin. Eric, mahigpit na pinagbabawal ang pagbubulsa ng pera dito. Kailangan lahat ng perang binigay sa'yo dadaan muna sa akin. Napatingin ako sa hawak kong pera. Pero Ate Wendy, dangal ko po ang nakasalalay dito. Akala ko po ba may komisyon ako sa ganitong trabaho? Napatawa siya ng mapakla. Sabay umiling. Nako, bata ka pa talaga. Hindi mo alam kung paano gumagalaw ang negosyo. Ibigay mo sa akin lahat ng perang binigay sa'yo. Kung hindi, papalayasin kita rito. At kapag lumabas ka, mababan ka na. Wala ka ng trabaho. Napatulala ako, Sir Gimbal. Para akong nadurog sa mga salitang binitawan niya. Huwag kang magmagaling, Eric. Mas marami akong pwedeng kunin na mas marunong magkompromiso kaysa sa'yo. Kung nasisilaw ka lang sa pera, pero hindi ka marunong sumunod, hindi ka bagay sa trabahong ito. Nasaktan ako sa sinabi ng amo ko, Sir Gimbal. Ang gusto niya kasi, mapunta sa kanya ang 60% ng pera. Ako naman ang dihado kung gano'n. Pero dahil kailangan ko ng pera, at dahil maganda rin ang kita rito sa gabi, napilitan akong sundin ang kagustuhan niya. Kailangan ko siyang pakisamahan. Pasensya na, Ate Wendy. Alam mo namang baguhan pa ako. Hindi ko pa po kabisado ang mga patakaran dito. Pasensya na po. Habang iniaabot ang 10,000, ngumiti siya ng malamig. Ayan, maganda yan. Ayaw na ayaw ko sa taong paladesisyon at lagi may hinihinging konsiderasyon. Pare-pareho tayong nagtatrabaho. Pare-pareho tayong gustong umangat at magkapera. Kaya Eric, huwag ka nang magiging sakim. Hindi ko maintindihan kung bakit iyon ang sinabi niya. Kahit binigay ko naman ng pera. Simula noon, lagi na akong pinag-iinitan. Kesyo kuripot daw ako na hindi raw marunong makisama. Pero sa totoo lang, hindi ba't nagbabudget lang ako para sa pamilya? Hindi naman madali ang maging callboy, Sir Gimbal. Dangal ko ang nakataya rito. Isang gabi, nalita ko dahil kakatapos lang ng exam namin at may kailangan pa kaming asikasuhin sa school. Pagdating ko, sinalubong agad ako ng sermon. Ano ba yan, Eric? Hindi ka na nahiya sa ibang kasamahan mo. Lahat sila marunong i-manage ang oras nila. Ikaw, lagi kang late. Sayang ang kita kung may empleyado o kung tamad pumasok sa tamang oras. Pasensya na po, Ate Wendy. Nagkataon lang po na may exam kami. Ngayon lang naman po ako na late.
Isang beses man o hindi, na-late ka pa rin. Anong silbi ng binabayad ko sa'yo kung ganyan ka mag-isip? Parang ibang tao na siya, Sir Gimbal. Noong una, ang ganda ng pakikitungo niya sa akin. Ngayon, para na akong basura na sinisipa niya kung kailan niya gusto. Ganito siguro kapag mahirap, lagi kang inaapakan. Jubel, tandaan mo to, kung hindi dahil sa akin, wala kang makakain. Sino bang nagmamayari ng business na to? Ako. Kaya kapag may sinasabi ako, huwag ka nang magmagaling. Ikaw na ang dapat mag-adjust. Buti na nga lang at tinanggap pa kita dito. Karamihan naghahanap ng full-time. Kaya yung pagiging estudyante mo, ipagpaliban mo muna. Dahil dito, trabaho mo muna ang unahin mo. Ate Wen, ayoko nang makarinig ng rason. Magpalit ka na, magsisimula na tayo. Hindi man lang niya pinakinggan ang side ko. Para bang wala akong boses. Wala akong karapatang magpaliwanag. Pero wala rin naman akong magagawa. Siya ang boss at may utang na loob pa rin ako sa kanya. Kaya kagaya ng dati, nakiayon na lang ako sa kagustuhan niya. Ganito lang ang naging routine ko, Sir Gimbal. Sumasayaw, umaakit, nag-e-entertain ng mga hindi ko kakilala. Paulit-ulit hanggang sa isang gabi, narinig ko ang usapan ni Ate Wendy at ng isang mayamang bakla na parokyano niya. Hawak nila ang tag-isang yose sa kaliwa at mamahaling alak naman sa kanan. At doon ko na narinig mismo ang paksa ng kanilang usapan. Yung Eric na bagong salta rito, natitipuhan ko yun. Si Eric? Sino ba naman ang hindi? Matangkad, may itsura, maganda pa ang pangangatawan. Gusto ko sanang humingi ng pabor sa'yo. Ilakad mo naman ako. Buti na lang at may koneksyon ako sa'yo. Kilala mo naman ako. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko. At ang gusto ko, yung si Eric. Batang-bata. Fresh na fresh. Tayo pa ba? Tayong mayayaman, nakukuha natin ang lahat ng gusto natin. Onting abot lang ng salapi sa kanila. Napapaamo na agad. At si Eric, sigurado akong magaling yon. Heto ha, sa ating dalawa lang ito. Virgin pa ang batang iyon. Ha? Virgin? Swerte mo talaga sa kanya. At dahil sa kanya, dinadagsa pa ang bar mo. Nanlaki ang mga mata ng mayaman. Kahit hindi naman na ako virgin, Sir Gimbal. Maswerte siya sa akin. Dahil sa akin, may pera siya. May pang-aral siya. Nabubuhay ang pamilya niya dahil sa akin. Kaya dapat lang purihin ako. Siya. Basta gusto ko, mapalapit sa kanya. Kayang-kaya ko ring buhayin ng pamilya niya. Marami na akong parlor sa iba't ibang lugar. Kunin ko ba siya maging barbero? Hoy, huwag naman. Mawawalan ako ng kliyente niyan dahil sa'yo eh. Nagkatinginan sila. Sabay nagtawanan. Eksakto namang pagpasok ko. Natahimik silang dalawa. Pero bago pa ako makaalis, hinawakan ako ni Ate Wendy. Uuwi ka na? Hindi pa tapos ang trabaho mo. Pero boss, may pasok po kasi ako bukas eh. Nagsabi na ho ako kanina na maaga akong aalis kasi exam week ho namin. Kailangan ko pa pong mag-review, boss. Naningkit ang mga mata niya. Eric, malaking pagkakataon ito para sa'yo. Ano bang silbi ng diploma? Sa diskarte, yayaman ka. Pagkarinig ko noon, parang may kumulo sa loob ko, Sir Gimbal. May pangarap ako. Hindi ko kayang ipagpaliban ang pag-aaral ko. Pero boss, kailangan ko po talagang umuwi. Nagkasundo na naman po tayo kanina, hindi ba? Babahuin na lang ho ako bukas. Aagahan ko ho. Lumapit siya. Malamig ang boses. Kung aalis ka ngayon, hinding-hindi ka na makakabalik rito. Kilala mo ako, Jubel. Kayang-kaya kitang paalisin ng isang salita lang. Kaya huwag na huwag mo akong hinihindian. Kliyente na nga ang lumalapit, nag-iinarte ka pa. Hindi ka naman gold ano. Nabibili ka lang ng barya-barya. Mababa ang standards mo kaya huwag na huwag kang humindi.
Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang sakit ng mga salita niya, Sir Gimbal. Para bang wala akong halaga. Parang laruan lang na ibinebenta. Oo, pinapagamit ko ang katawan ko. Pero hindi ba't pareho kaming nakikinabang? Mas malaki pa nga ang kinukuha niyang porsyento kaysa sa akin. Pero bakit kung laitin niya ako? Parang pagmamay-ari niya ako. At doon ako napuno. Aalis na lang ho ako kaysa ituring niyo akong mababa ang lipad. Lahat ng ito ginagawa ko para sa pamilya ko. Pero kung ganyan ang trato niyo sa empleyado niyo, mas mabuting mag-resign na lang ako. Akmang aalis na ako nang bigla akong pigilan ng isa sa mga baklang kausap ng amo ko kanina. Hawak niya ang braso ko. Mariing nakatingin sa akin na parang may alam na hindi ko pa alam. Eric, huwag ka munang umalis. Naayos naman to sa maayos na pakikipag-usap. Huwag mong isipin na puro pahirap lang to. Andito naman ako, pang long-term client ako. Matutulungan kita basta makipag-kooperasyon ka lang. Napayuko ako, Sir Gimbal. Para akong binabayo ng libu-libong alon sa isip ko. Sobrang dami kong iniisip noon. Matrikula, proyekto, baon ni bunso, at dagdag pa ang no permit no exam sa eskwela. Kung hindi ako makakabayad bukas, tiyak na hindi ako makakapag-exam. Kaya kahit ayaw ko na talaga, napapayag niya ako. Ang bagong client ko, si Chelsea, Sir Gimbal. Hindi siya mukhang masama, Sir Gimbal. May aura siyang magaan at mukhang maayos kausap. Sa unang titig pa lang, ramdam kong iba siya. Kaya kahit nangingibabaw ang hiya at takot, mas pinili kong magtiwala sa kanya. Yan naman pala, madali ka lang kausapin. Onting pakiusap ni Chelsea, gusto mo na agad pumayag. O siya, kung anong gusto mo basta ibigay mo pa rin sa akin ang porsyento ko. Hindi ka rin makakahindi, Eric. Uhaw ka rin sa salapi. Nilunok ko ang pride ko, Sir Gimbal. Tahimik lang akong sumunod. Imbis na magre-review para sa exam, sumama ako kay Chelsea papunta sa bahay niya. At doon nga nangyari ang hindi ko inaasahan. Sa unang pagkakataon, nakipagsiping ako sa hindi babae. Tapos tahimik kaming dalawa sa kama. Siya ang unang nagsalita. Ito, dagdag pambayad sa baon mo. Siguro naman ayos na yan. Pangbayad din ng tuition mo. Ang galing mo pala, Eric. Heaven kung heaven. Napatawa siya ng mahina. Tapos nagpatuloy. Matagal na akong walang karanasan pero ibinalik mo ulit ang apoy. Kaya sabi ko na sa'yo long term ako. Huwag mo lang sasabihin sa amo mo na nagdagdag ako. Baka bawasan pa niya. Kagaya nung huling client ko. Umalis na rin yun, nag-aaral din katulad mo. Nakagraduate na ata, wala na akong balita. Hindi ko na iwasang magtanong. Ano pong nangyari sa kanya? Pareho rin po ba kaming nagsusumikap para makatapos? Oo, parang ganyan na ganyan. Ikaw may potensyal ka talaga. Ano bang kinukuha mong kurso? Criminology po. 1 taon na lang ho, matatapos na ako. Ayun pala eh, magaling ka. Kaya huwag mong sayangin. Kapag gusto mo pa rin magka-sideline, nandito lang ako. Kahit pa umalis ka sa bar na yan, baka magkasakit ka pa sa sobrang abuso. Napangiti ako kahit papaano. Salamat po. May mga mababait pa palang katulad ninyo. Inumaga na ako, Sir Gimbal. 5:00 na nang umuwi ako. At pagdating ko sa bahay, gising na si Mama. Nakaupo siya sa lamesa. Hawak ang tasa ng kape. Kita ko agad sa mga mata niya na may pag-aalala. Jubel, saan-saan ka ba nagpupunta at ginagabi ka na? Halos araw-araw kang wala. Umamin ka nga sa akin. Ano ba talagang ginagawa mo sa buhay mo? Napalunok ako. May racket lang, Ma. Racket? Halos araw-araw.
Exam mo ngayon, hindi ba? Hinahanap ka ng kaklase mo kagabi. Aayain ka sana mag-aral pero wala ka. Saan ka ba nagpupunta? Iniwasan kong tignan siya sa mata. Ma, naghahanap lang ako ng pera. Yun lang po talaga ang dahilan. Kailangan natin. Kailangan ko. Tumahimik siya sandali. Saka huminga ng malalim. Sige, maligo ka na at babiyahe ka pa. Pero anak, napatingin siya sa akin. Diretso. Puno ng lambing. Galingan mo ha. Nagbigay naman ng papa mo. Idagdag mo lang sa allowance mo. Umiling ako. Ngumiti ng tipid. Hindi na kailangan, ma. May pera na ako. Pambayad at pang extra. Ngumiti rin siya. At doon, nawala lahat ng pagod ko. Kapag nakikita ko si mama na nakangiti, parang gumagaan lahat. Parang nawawala ang bigat sa dibdib. Sa eskwela naman, halos wala na akong review. Pero nagbabaka sakali akong may maisagot. Ayaw kong bumagsak. Pero alam kong malaki ang tsansa. Pagod na pagod ako pagkalabas ng silid ng exam. Pakiramdam ko, babagsak na ang katawan ko. Pero bago pa ako makapahinga, sunod-sunod na tumutunog ang cellphone ko. Panay tawag mula sa amo ko. Pinilit kong huwag sagutin. Pero hindi siya tumigil. Pagkatapos ng ilang minuto, sunod-sunod na text ang pumasok. Nang binasa ko, halos puro mura at panlalait. Putya ka, Jobel! Wala kang utang na loob! Ang hina mo! Akala mo kung sino ka, pero barya-barya lang ang halaga mo. Bumalik ka dito kung ayaw mong mawala ang lahat. Nanginginig ang kamay ko habang binabasa ang mga iyon, Sir Gimbal. Pakiramdam ko, hinihila na naman ako pabalik sa impyerno na gusto ko na sanang takasan. Hindi man lang ako binibigyan ng day off. Tapos kung makapagsalita ang amo ko, akala niya nabili na niya ang buong pagkatao ko. Bakit ba may mga taong ang taas ng tingin sa sarili? Samantalang kaming mga katulad ko, kailangan lang naman ng konting pagkakataon para mabuhay ng marangal. Kinabukasan, may susunod pa akong exam. Pero tinadtad ako ng messages ng amo ko. Sa sobrang pagod, umuwi na muna ako para makaidlip kahit 2 oras lang. Pagbangon ko, gabi na. Pagdating ko sa bar, nasa lubong ko agad ang malamig niyang boses. O Jobel, pumasok ka pa. Sana hindi na lang dahil nakahanap na kami ng kapalit mo. Gaano ka kabisi at hindi mo maharap ang pag-reply sa akin, ha? Pasensya na ho, nakatulog po ako. Hindi po ba ako papasok ngayon? Halos pabulong kong sagot na ngingimi-ngimi. Aba, ewan. Ewan ko sa iyo. Ang dami mong dada. Magpalit ka na ron at kailangan mong makadami ngayon. Simula ngayon may target ka na. Napakunot ang noo ko. Target ho? Oo. 3 kliyente sa isang gabi. Paiba-iba. Kung gusto mong manatili rito, dapat kayanin mo yan. Halos hindi ako nakapagsalita. Po, kailangan ko po bang gawin yun? Nakakapagod naman ho. Tinignan niya ako ng masama, kaya agad kong bawi. Sige po, saglit lang, mag-CR lang ho ako. Pagpasok ko sa banyo, halos mabingi ako sa lakas ng tugtugan sa labas. Humarap ako sa salamin. Doon ko lang nakita ang itsura ko. Maputla, nanlalalim ang mga mata. Parang wala ng buhay. Panibagong araw na naman ang pagod at pagtitiis. Naalala ko si Chelsea, ang ngiti niya, at ang payo niyang huwag hayaang lamunin ako ng trabaho rito. Pero heto ako, nakatali pa rin. Huminga ako ng malalim, sunod-sunod, bago ko sinubukang buksan ang pinto. Pero kahit anong hila ko, ayaw bumukas. Pakibukas po yung pinto! Sigaw ko. Wala. Tila walang makarinig dahil nilalamo ng tugtog ang boses ko.
Boss, andito ako sa loob. Tulungan niyo ako. Mas malakas na sigaw ko. Halos paus na. Pero wala pa ring sumasagot. Sigurado ako may nantrip. Kaya hinintay ko na lang kung may kusabang magbubukas. Pero dumaan ang halos 1 oras at nakaupo pa rin ako sa malamig na tiles. Hanggang sa sumabog ang inis ko. Sinipa ko ng sinipa ang pinto hanggang bumukas ito. At pagbukas ko, amo ko ang bumungad. Nakangisi. Bad trip naman? Sino kayang nantrip sa'yo? Biro pa niya. Pero ramdam ko ang halong panunuya. Lalabas na sana ako. Pero hinagip niya ang kamay ko at pilit akong ibinalik sa loob. Ano ho ba yan? Gusto ko lang naman magtrabaho para may makain. Tapos ganito pa ang mangyayari. Kung alam ko lang sana nag-aral na lang ako kaysa magsayang ng oras rito. Shhh! Bigla niyang inilapit ang daliri sa labi ko. Kalalaki mong tao ang daldal-daldal mo. Wala ka bang respeto sa amo mo? Kaya kita ikinulong rito dahil may punishment ka. Ilang beses na kitang sinabihan, di ba? Huwag kang magmagaling. Nalaglag ang pangako. Ano pong ibig niyong sabihin? Lumapit siya. Bumaba ang boses. Pag-aari kita. Kaya may karapatan ako kung ano man ang gagawin ko sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Titirik din naman ang mata mo sa sarap. Hindi ka lugi. Biglang lumamig ang paligid, Sir Gimbal. Parang may humaplos na malamig na hangin sa bato ko. Umatras ako. Ramdam ko ang kilabot sa katawan. Ano po bang kaibangan to, Ate Wendy? Nanginginig ang boses ko. Ngumisi siya. Jubel, kahit magsisigaw ka pa riyan, walang makakarinig sa'yo. Sumunod ka na lang. Nasa akin ang future mo. Magkakameron ka ng koneksyon. Hayaan mo na si Chelsea. Ako ang nauna at ako rin ang may gusto sa'yo. Po, ano pong pinagsasasabi mo? Halos wala akong masabi. Hindi ko alam kung matatawa ako o matatakot. Straight ako, Sir Gimbal. Alam ko sa sarili kong kailanman hindi ko gugustuhin ang kaparehas ko. Pero sa oras na iyon, parang gusto kong sumigaw. Tumakbo at lumabas ng banyo na iyon. Kahit saan, basta makalayo sa kanya. Hinawakan niya ako, Sir Gimbal, at marasa akong itinulak sa pader. Ramdam ko ang malamig ng bakal na nakatutok sa tagiliran ko. Nanginginig ako, pero hindi ako makapagpumiglas. Anumang galaw ay maaring mapahamak ang buhay ko. Nakangisi siya habang nakatingin sa akin. Ngayon, sino pa ang makakalaban sa akin? Amo mo ko at dapat alam mo kaya kitang paikutin kung kailan ko gusto. Hindi ko alam kung paano sisigaw para humingi ng tulong. Para akong nalunod sa kaba at hiya. Sobrang yabang niya, Sir Gimbal. Dahil sa amo ko siya. Inakala niya na may karapatan siyang babuyin ako. Ginahasa niya ako, Sir Gimbal. Pinilit niya ako kahit anong pakiusap ko. At ang mas masakit pa, wala man lang siyang ibinigay na kahit ano. Aasa ka pa sa bayad? Utang na loob mo to sa akin, ha? Ako ang nagpasok sa'yo sa trabaho. Kaya libre ka na lang sa akin. Isipin mo na lang, parusa mo ito. Pero aminin mo rin na nag-enjoy ka. Napapikit na lang ako. Pinipigilan kong isuka ang lahat para akong nalunod sa sarili kong kahihiyan. Sobra ang galit ko. Sobra ang pagkamunhi ko. Hindi lang sa kanya, kundi pati sa sarili ko. Dahil hindi ko siya napigilan. Dahil ako ang biktima. Nang matapos siya, halos hindi na ako makahinga. Sunod-sunod ang hingal ko, habang hawak niya pa rin ang kutsilyo. Nanginginig ako sa takot. Ayokong mamatay, Sir Gimbal. Ang dami ko pang pangarap.
Kaya sa halip na magpaalam, tumakbo na lang ako palayo. Pag uwi ko, para akong durog na tao. Hindi ko mapigilang umiyak. Oo, lalaki ako. Pero pakiramdam ko, pinunit ang pagkatao ko. Nabahira ng dumi na hindi ko naman ginusto. Pagbukas ng pinto, sinalubong ako ni Mama. Kita niya agad ang pamumugto ng mata ko. Anak, bakit ka umiiyak? May problema ba? Mama mo ako. Ramdam ko kapag may bigat kang daladala. Kung malungkot ka, mas malungkot ako, anak. Sabihin mo sa akin, anak, handa akong makinig. Hindi ko na nakayanan. Napahugulhol ako sa harap niya. Ma, I'm sorry. Hindi ko na kinaya. Hindi na ako babalik sa trabaho ko, Ma. Bakit, anak? May nangyari ba? Hindi mo naman sinasabi sa akin kung saan ka nagtatrabaho. Ano bang nangyari doon? Umiling lang ako habang patuloy na tumutulo ang luha ko, Sir Kimbal. Ma, hindi mo na kailangan malaman. Basta, tapos na yun. Hindi na ako babalik doon. Maghahanap ako ng ibang trabaho. Kahit ano, basta hindi na doon. Hinawakan niya ang kamay ko. Pinisil iyon ng mahigpit. Kita ko ang pag-aalala sa mga mata niya. Pero ramdam ko rin ang lakas na gusto niyang ipasa sa akin. Anak, kung ayaw mo na, huwag mo nang ipilit. Nagpapadala rin naman ang papa mo. Nagiging maayos na ulit ang lahat. Ang importante ngayon, magtapos ka. Ikaw ang panganay. Ikaw ang tinitignan ng mga kapatid mo. Wala nang mas mahalaga kaysa makitang ligtas at nakatuto ka sa pag-aaral mo, anak. Huwag mo nang dagdagan ang bigat mo. Nandito lang ako para sa iyo, anak. Tandaan mo palaging, mahal na mahal kita. Niyakap ako ni Mama ng mahigpit. At doon ako tuluyang bumigay. Ang lahat ng sakit, lahat ng hiya at takot, unti-unting lumabas habang nasa mga bisig niya ako. Sa oras na yon, kahit paano, nararamdaman kong hindi pa tapos ang lahat. May isang taong nakahandang mahalin at tanggapin ako, kahit sa pinakamaduming parte ng nakaraan ko. Kinabukasan, hindi ko na sinubukan pang pumunta roon. Para bang bangungot ang lahat, Sir Gimbal. Nag-e-exam ako pero pagkatapos ay dumiretso na agad ako ng uwi. Hindi na rin ako tumambay. Baka may nakakakilala sa akin o baka kilala na nila ako at malaman pa ang nakaraan ko. Ayokong mahusgahan. Naging miserable ako, Sir Gimbal. Kuno-question ko na ang pagiging lalaki ko. Natutroma ako sa mga bading. Bilhin ako na lahat ng merong kontak sa bahay aliwan na iyon. Habang nakahiga ako at iniisip ang lahat ng nangyari, biglang kumatok si Mama sa pintuan ng kwarto ko. Anak, bakit hindi ka pa lumalabas dyan? May bisita ka, mga kaibigan mo raw. Bigla akong kinabahan dahil wala naman talaga akong masyadong kaibigan. Paglabas ko, bumungad sa akin ang kaibigan ko at ang pinsan niyang siya ring naging amo ko. Iniwan kami ni Mama sa sala. Ano bang naging problema mo, Jobel? Basta ka na lang nawawala. Akala mo ba madaling mag-manage ng negosyo? Ikaw ang inaasahan ko. Wala kang utang na loob. Oo nga, pre. Pinagkatiwalaan kita. Akala ko magtatagal ka tapos bigla na lang naglaho. Hindi ko kayang aminin sa kaibigan ko ang ginawa ng pinsan niya sa akin. Nanatili akong tahimik. Sumagot ka. Kung ayaw mong ipagkalat ko kung anong naging trabaho mo. Alam na ba ng mga magulang mo ang pinaggagawa mo? At kung saan galing ang perang pinagbibili nyo ng pagkain? Nanlamig ang katawan ko. Hindi ko na napigilang sumagot. Tama na po.
Pinagtrabuhan ko lahat ng iyon. Hindi niyo po ako pag-aari. Hindi kayo pwedeng basta-basta magdesisyon para sa buhay ko. Umalis na ako roon at wala na kayong karapatan sa akin. Kung ipipilit niyo pa, magsusumbong ako sa pulis. Isasama ko lahat ng ginawa mo sa akin. Napasimangot siya at tumawa ng mapanglait. Ano raw? Anong ginawa ko sa iyo? Sabay tingin siya sa pinsan na kaibigan ko na halatang naguguluhan. Ano? Ano bang sinasabi niyo, Jubel? Basta, hindi ko na masabi pa. Narinig ko ang mahina ngunit matalim na halakak ng pinsan niya habang papalayo sila. Huwag ka magpanggap na matapang ka. Kahit saan ka magtago, mahahanap ka pa rin namin. Tandaan mo yan. Napatakip ako ng muka at napahitbi. Ang hirap ilarawan, Sir Gimbal. Pero parang tinanggalan ako ng lakas. Para akong batang nawala ng lakas lumaban. At ang natira lang sa akin ay takot at hiya. Anak, bakit ganyan ang boses mo? May kaaway ka ba? Pilit kong pinunasan ng luha ko bago sumagot. Wala ho ma. Pagod lang po ako. Huwag na po kayong mag-alala. Ngunit alam kong ramdam ni mama ang bigat ng tinatago ko. Nakita ko ang pag-aalala sa mata niya nang lumabas siya. Hawak ang braso ko na para bang gusto niyang pigain ng katotohanan mula sa akin. Pero wala akong lakas magsabi. Ilang araw ang lumipas bago ako nagdesisyon. Pinilit kong ngumiti sa harap ni mama. Pero sa loob-loob ko, gusto ko nang lumayo. Kaya kinausap ko si Papa at nagpaalam na doon muna ako maninirahan. Bakit biglaan naman, anak? May problema ba? Napayuko ako. Pa, ayoko na pong bumalik roon. Para lang po kung ikinukulong sa bangungot. Pakiramdam ko wala nang naniniwala sa akin. Gusto ko pa rin makalaya pa. Tahimik lang si Papa. Halatang nagpipigil ng galit. Huwag kang mag-alala, anak. Nandito ako. Basta sa akin ka muna. Ligtas ka. Isang buwan akong nanirahan doon. Parang may bigat na nabunot sa dibdib ko. Dahil hindi na ako sinundan o tinatakot ng amo ko. Pero kapalit naman ito, nararanasan ko ang isa pang pagsubok. Isang gabi, nilapitan ko si Papa habang nakahiga ako at nanginginig sa init ng lagnat. Pa, ang sama po talaga ng pakiramdam ko. Baka kailangan ko na pong magpa-check up. Natatakot po ako baka mamaya malala na to. Hinawakan niya ang noo ko. Ramdam niya ang taas ng lagnat ko. Oo anak, bukas mismo pupunta tayo sa doktor. Huwag kang mag-alala, haharapin natin to. Sa klinika, habang kinukuhanan ako ng dugo, halos hindi ko maitaas ang braso ko sa panghihina. Nanginginig ako at napapapikit. Iniisip ko, paano kung lumabas na malala ang sakit ko? Paano kung hindi na ako makabangon? Paano na ako, Sir Gimbal? Paano kung dito na matatapos ang lahat? Bumalik na lang po kayo pagkalipas ng 3 araw at ibibigay namin ang resulta. Naghintay ako ng 3 araw, Sir Gimbal. At nang muling makabalik, ay kinausap ako ng doktor. Nandito na ang resulta ng test mo. Lumabas na positive ka sa HIV. Dok, positive po talaga ako. Oo, naiintindihan ko na mabigat ito para sa'yo. Pero gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Nandito kami para gabayan ka at tutulungan ka naming makapagsimula ng tamang gamutan. Dok, kaya ko po ba ito? Kaya mo. May mga gamot na available. At kapag sinimula natin, makakapumuhay ka pa rin ng maayos. Hindi ito katapusan.
ito ay simula ng mas maingat at mas malusog na pamumuhay. Paglabas ko ng klinika, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ko masikmura ang sinabi ng doktor. Alam ko na agad kung saan at kanino ko nakuha ang sakit na iyon. Sa isip ko, paano na ang pangarap ko? Paano na ang pagiging pulis na matagal kong pinangarap? Paano ko haharapin si mama? Paano kung nahawa ko si girlfriend ko? Pag uwi ko, sinalubong ako ni Papa. "O anak, kamusta? Anong resulta?" Napakagat ako ng labi. Hindi ko kayang sabihin ang totoo. Wala pa raw pa. Lagnat lang daw." Tumango si Papa. Pero halata ang pag-aalala niya. Ako naman, hindi na nag-aksaya ng oras. Pag-akyat ng kwarto, agad kong niligpit ang gamit ko. Hindi ko na kaya. Kailangan kong harapin ang taong sumira sa akin. Kinabukasan, nasa harap na ako ng dating amo ko. Nang makita ko siya, nagdilim ang paningin ko. "Walang hiya ka! Sinira mo ang buhay ko! Ang pangarap ko! Hindi mo lang ako ginamit! Tinanggalan mo pa ako ng kinabukasan! Hayop ka!" Ngumisi lang siya. Parang walang pakialam. "Ano pang pinagsasabi mo? Matagal na kitang hindi nakikita tapos ngayon nandito ka para manggulo? Huwag kang magmaang-maangan. Sa'yo galing to. Sa'yo ko nakuha ang sakit na to. Ano? Masaya ka na?" Ayun lang pala. Ayun lang? Yun lang ang reaksyon mo? Tumulo ang luha ko sa sobrang galit. "Masaya ka bang sinira mo ang buhay ko?" Bagay lang sa'yo. Nilayasan mo ko, di ba? Kaya ito, tignan natin ngayon kung saan ka pupulutin. Wala ka ng silbi. Hindi ka na makakabalik. Napakahayop mo. Hayop ka. Sinugod ko siya. Pinagsusuntok hanggang sa magmakaawa siya. "Hindi mo na ako pag-aari. Hindi mo na ako kontrolado. Gagawin ko ang lahat para magdusa ka. Mararamdaman mo kung gaano kasakit ang ginawa mo sa akin." "Ha? Kahit idemanda mo ko, walang maniniwala sa'yo. Ako ang may pera. Ako ang may koneksyon. Sino ka para paniwalaan nila?" Doon ko naisip. Tama siya. Walang maniniwala. Pero hindi ibig sabihin, wala na akong laban. Kaya lumapit ako sa tanging tao na alam kong makakapantay sa kapal ng mukha niya. Isang kilalang mangkukulam sa probinsya. Sa loob ng madilim na kubo, naamoy ko agad ang insenso at damong sinusunog. Lumapit sa akin ang matandang babae. Nakayuko, saka tumingin diretso sa mata ko. "Ikaw ba yung nagte-text? Ang dami mo raw dalang sama ng loob." Inilabas ko ang isang sobre. Naroon ang litrato at ilang buhok ng amo ko. "Oho, nandito po lahat ng kailangan. Sinira niya po ang buhay ko. Wala siyang karapatang maging masaya. Gusto ko, unti-unti siyang bawian ng lakas. Gusto ko maramdaman niya lahat ng sakit na binigay niya sa akin." "Kung iyon ang nais mo, may kabayaran ito. Hindi lang pera, kundi pati lakas ng loob mo. Sigurado ka ba, iho? Kapag sinimulan ko, wala nang balikan ito." "Sigurado po ako. Mas gugustuhin kong makonsensya hanggang sa huling hininga niya. Kaysa sa makita ko siyang masaya habang ako unti-unting pinapatay ng sakit na binigay niya. Lumapit na po ako sa inyo kasi wala rin naman po akong gagawa kung sa usapang pera. Mayaman ho siya. Pinagmamalaki niya sa akin ang mga negosyo niya. Minamaliit niya ako. Na kesyo, wala naman maniniwala sa akin dahil lalaki ako."
O siya, simulan na natin ang ritual. Madilim ang paligid. Ako'y nakaluhod sa sahig. Nakaharap sa 2 kandilang itim na kanina pa umiindayog ang apoy. Sa pagitan namin ng matandang mangkukulam ay nakalatag ang isang manika na may nakadikit na larawan at ilang hibla ng buhok ng amo kong sumira sa akin. Handa ka na ba, Jubel? Kapag simulan natin ito, wala nang balikan. Ako'y napakuyom ng kamao. Dama ko pa rin ang lahat ng sakit at galit na pinilit kong itago. Handa na ako. Wala na akong takot. Ginahasa niya ako. Inalupos at binigyan ng sakit na wala ng lunas. Gusto kong pagbayaran niya ang lahat. Ipinatong ng matanda ang kanyang palad sa manika. Tahimik siyang bumigkas ng mga salitang hindi ko maintindihan. Mga orasyong parang humihiwa sa katahimikan ng gabi. Bigla kong naramdaman ang bigat sa hangin. Tila ba may dumidikit sa aking balat. Sa buhok at larawan na ito, itinatali ko ang kanyang kaluluwa. Sa apoy ng kandila, sinusunog ko ang kanyang lakas. Tinusok niya ang isang karayom sa dibdib ng manika. Napasinghap ako. Sa loob ng aking isipan, biglang lumitaw ang imahe ng amo ko. Pawis na pawis, hinabol ang kanyang hininga. Nakikita ko siya. Nahihirapan siyang huminga. Ngumiti ang matanda. Saka kinuha ang pulang sinulid at mahigpit na itinali ang liig ng manika. At sa pagkakatali ng sinulid na ito, ang kanyang kapalaran ay tataliin din. Hindi siya makakatakas. Habang hinihigpitan niya ang tali, narinig ko ang boses ng amo ko sa loob ng aking ulo. Umaaray, humihingi ng tulong. Hindi ko pinakinggan. Mas lalong nag-apoy ang galit ko sa puso. Ngayon, Michael, hawak mo ang kandila at hayaang ang apoy ang magtapos ng lahat. Kinuha ko ang kandila at dahan-dahan kong itinapat ang dulo sa manika. Unti-unting lumiyab ang larawan at buhok na nakadikit doon. Habang nasusunog, para bang ramdam ko ang pag-iyak at panginginig ng katawan ng amo ko sa kabilang dako. Ito ang kabayaran sa lahat ng ginawa mo sa akin. Pagkatapos ay biglang sumiklab ang apoy. Mas maliwanag kaysa sa kanina. At mabilis na nilamon ng manika. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng matinding gaan. Parang nawala ang bigat sa dibdib ko. Ang mangkukulam ay ngumiti sa katumingin sa akin. Tapos na. Sa gabing ito, nagsimula ang kanyang kaparusahan. Ikaw naman ngayon ang malaya. Napahinga ako ng malalim. Sa unang pagkakataon, matapos ang lahat, naramdaman kong may hustisya kahit sa paraang hindi kailanman niya inaasahan. Para bang unti-unti kong nababawi ang dignidad na ninakaw niya sa akin. Pag-uwi ko, gumaan ang pakiramdam ko. Kahit wala pang lunas sa HIV, ipinagpatuloy ko ang paggagamot. Bit-bit ang pag-asang kaya ko pang lumaban. Isang gabi, napansin ni Mama ang pagbabago sa akin. Anak, napapansin ko, pumapayat ka. Lagi kang pagod. Halos hindi ka na kumakain. May problema ba? Stress ba sa pag-aaral? Napatigil ako. Ilang beses kong sinubukan at itago ang totoo. Pero hindi ko na kayang itago sa kanya. Nilapitan ko siya at humagulhol. Halos hindi ko masabi ang mga salita. Ma, huwag po kayong mabibigla. Anak, anong nangyari? May sakit ka ba? Oo, Ma. May sakit ako. May HIV ako, Ma. Bumagsak ang balikat ko at pakiramdam ko'y gumuho ang mundo ko sa harap ni Mama. Pasensya na po, Ma.
Hindi ko agad nasabi kasi natakot ako. Natakot ako sa magiging reaksyon niyo. Naalala niyo po dati, yung lagi kong sinasabing may racket ako. Hindi po marahil yung trabaho ko, ma. Naging callboy ako, ma. Sa bahay aliwan, dun ko nakuha ang sakit ko. Natahimik siya sandali. Kita ko ang pagkabigla. Pero bago pa man ako makaramdam ng hiya, mahigpit niya akong niyakap. Ramdam ko ang pagtulo ng luha niya sa balikat ko. Anak, bakit hindi mo sinabi? Sana noon pa. Maiintindihan kita. Kasi anak kita. Hindi kita huhusgahan. Dahil dugo at laman kita. Pasensya na, ma. Naging tuwag po ako. Natakot akong hindi niyo ako matanggap. Hindi ako magtatampo. Hindi ako magagalit, anak, kahit ano pa yan. Mahal kita. Mas mahalaga nandito ka at lumalaban. Huminga ako ng malalim bago magsalita uli. Yung amo ko, ma. Yung baklang laging pumupunta rito. Yung nagpupumilit na bumalik ako sa kanila. Siya po ang may kagagawan. Siya ang dahilan ng lahat ng ito, ma. Hayop siya. Pero anak, hindi ka nag-iisa. Kasama mo kami sa laban na to. Hindi mo kailangan bumalik pa sa ganon. Kaya kong magtrabaho habang kaya kong magsikap. Hindi kita papabayaan. Pero ma, ayokong maging pabigat. Hindi ka pabigat, anak. Anak kita, tandaan mo yan. Hindi ka magiging pabigat sa magulang mo. Akala ko hindi niya ako matatanggap. Pero sa halip na galit, pagmamahal ang pinakita niya. Doon ko lang naintindihan. Ganyan ang tunay na magulang. Hindi marunong magtanim ng galit sa sariling anak. Maya-maya, bigla siyang nagtanong. Anak, alam mo ba, nagpunta pa rito kanina yung baklang yon. Napabalikwas ako. Talaga, ma? Anong sabi niya? Anong nangyari? Muntik ko na nga hindi mamukhaan eh. Iba ang itsura. Parang biglang tumanda. Ang daming pantal sa katawan. Hindi lang simpleng rashes, kundi mga bilog, mga sugat na lumalabas ang laman. Napakurap ako. Sa halip na takot, nakaramdam ako ng kakaibang ginhawa. Sa isip ko, effective ang kulam. Unti-unti na siyang binabalikan ng ginawa niya. At ngayon, ramdam kong nakamit ko na ang hustisya. Habang nag-uusap kami ni Mama, biglang may kumatok na 3 beses. Malamig ang hangin na dumaan at may kaba akong naramdaman. Agad naming binuksan ang pinto. Bumungad ang kaibigan ko. Umiiyak siya na parang katapusan na ng mundo. Akala ko tuluyan na kaming naging magkaaway. Pero sa sandaling iyon, nakita ko pa rin ang kaibigan na dati kong pinagkakatiwalaan. Pre, anong nangyari? Namatay na yung pinsan ko. Gusto ko lang ipaalam sa'yo. Inaasahan kita na makilamay. Niyakap ko siya. Pilit na nagpakita ng pakikiramay. Paano nangyari? Bakit biglaan? Hindi na niya kinaya, pre. Kanina, malakas pa siya. Pero biglang nanghina. Hindi na makahinga sa dami ng tumutubo sa balat niya. Para siyang nasusunog sa loob ng... Hindi ko na alam kung paano siya tutulungan. Nagsisisigaw na siya na parang wala sa sarili. Ha? Oo, pre. At alam mo ba, sobrang bait ng pinsan ko. Lagi niya akong tinutulungan sa gustusin. Alam niyang struggles ko. Pero paano na ako ngayong wala na siya?
Huminga ako ng malalim. Condolence pre. Pero sa loob-loob ko, may ngiti akong pilit na tinatago. Dapat lang, bagay lang sa kanya iyon. Hustisya iyon para sa akin. Bigla siyang may inilabas na sobre. Kanina, bago siya mawala ng hininga, hinahanap ka niya. Pinapabigay niya to sa'yo. Sabi niya, pasensya na raw sa lahat ng nagawa niya. Binuksan ko ang sobre. Naglalaman iyon ng libu-libong malulutong na pera, kasama ang isang maliit na papel. Para sa pagpapagamot mo. Pasensya na, Michael. Natigilan ako. May parte sa akin na gustong umiyak, na nagsisisi bago siya namatay. Pero mas nangibabaw pa rin ang galit sa lahat ng ginawa niya sa akin. Tinanggap ko ang pera, pero hindi pa rin madaling magpatawad. Kinaumagahan, nagtungo ako sa burol. Hindi ko alam kung para ba ipakita ang respeto o para lang makita kung totoo nga ba ang nangyari. Nang lumapit ako sa kabaong, nanindig ang balahibo ko. Iba ang itsura niya. Parang wala ng dugong natira. Puro buto na lang. Itim ang balat. Malalim ang mata kahit nakapikit. At sa mga sugat na hindi pa naghihilom, lumalabas ang mga uod. Kalbo na siya. Parang nilapa ng sakit ang buong katawan. Habang nakatitig ako, bigla kong nakita. Minulat niya ang mata niya. Napaatras ako sa sobrang takot. Guni-guni ko lang ba iyon? O binabalikan niya ako kahit sa huling hantungan niya? Lumipas ang mga taon. Patuloy akong nagpapagamot. Patuloy na lumalaban. Pero sa bawat gabi, paulit-ulit siyang bumabalik. Lagi ko siyang napapaniginipan. Humihingi ng tawad. Nakatingin siya sa akin na parang may hinahanap. Nagpunta na ako sa simbahan. Nagdasal. Nagkumpisal. Pero kahit saan ako magtago, bumabalik sa panaginip ko. Hindi ko alam kung nais niyang iparating, kapatawaran ba, o paghihiganti rin. At hanggang ngayon, dala ko pa rin ang bigat na iyon. Kahit naghiwalay kami ng girlfriend ko dahil nag-cheat ako sa kanya. Dahil sa naging trabaho ko. May magandang nangyari para naman sa buhay ko, Sir Gimbal. Naging kami ni Chelsea at sinasamahan niya ako sa hirap at ginawa. Hindi na rin ako naging pulis. Nakompormisa ko na iyong pangarap ko. Pero ipinagpatuloy ko pa rin ang buhay ko. Hanggang dito lang ang kwento ko, Sir Gimbal. Sana'y may natutunan kayo. God bless sa inyong channel. Kailangan ko na kasing mag-prepare sa work from home kong trabaho. At bago po matapos ang ating video ngayon, nais ko pong batiin si Leonora San Jose ng Tequilio Cardona Rizal, kay Mary Ann Rivera Padilla ng UAE, kay Annabel Ibanez ng Palo Leyte, kay Marilyn Dumagsa from Lokban, Quezon, kay Cheryl Irato from San Pedro, Laguna, Rosemary Lagunsad from General Trias, Cavite, at panghuli kay I Love Travel. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo, mga kagimbal. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, ikomento nyo lang po ang inyong pangalan. At isa-shoutout ko po kayo sa susunod pa nating mga video. At huwag nyo rin po kalimutan ilagay kung taga saan kayo, para alam ko po kung saan nakakaabot ang bidyong ito. Maraming salamat po at huwag nyo na rin kalimutan i-like ang video natin kung nagustuhan nyo po ang kwento natin ngayon. Hanggang dito na lamang po, mga kagimbal. At ingat po kayo palagi at God bless po sa ating lahat.